Huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang mga kita. Sa ibang paray wala kang ganti ng inyong Ama na sa langit. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila ay makita ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila sa kanila'y ganti. Na dapat ikaw sa paglilimos mo ay huwag maalaman ng kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong Ama nakakita sa iyo sa lihim ay gagantiin ka. At pagka kayo nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nilang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likod-daan, upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila sa kanila'y ganti. Dapat ikaw sa pananalangin mo ay pumasok ka sa iyong silid, at kung may lapat mo na yung pinto'y manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama nakakakita sa iyo sa lihim ay gagantiin ka. At pagka kayo nagsisidalangin ay huwag ninyong gamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat isip nila nang dahil sa dami ng kanilang kasasalita ay titingin sila. Huwag nga kayo magsigaya sa kanila, sapagkat talastas na ng inyong Ama ang mga bagay ninyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit ay hindi naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kalwalhatian magpakailanman. Siya nawa. At ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, upang patawarin kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Na dapat pagka hindi ninyo pinatawad sa mga tao kanilang mga kasalanan, ay hindi naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Bukod dito, pagka kayo nag-aayuno, huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mga mapapanglam na muka, sapagkat pinasasama nila mga mukha nila upang sila ay makita ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila sa kanila'y ganti, na dapat ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha, upang huwag kang makita ng tao nag-aayuno, kundi ng Ama mo, at ang Ama mo nakakakita sa lihim ay gagantiin ka. Huwag kayong magtipon ng kayamanan dito sa lupa, na dito'y naninira ang tanga kahit ang kalawang, at dito'y nangunguho kahit nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi naninira ang tanga kahit ang kalawang, at do'y hindi naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon na inyong puso. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan may puspos ng liwanag. Na dapat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan may puspos ng katiliman. Masdan mo nga ang ilaw na sumasa iyo'y katiliman. Kaya nga, gaano kalaki ang katiliman. Sino man hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan ng isa tibigin ikalawa, o di kayo magtatapat sa isa at pawawalang halaga ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo ng kikinig, huwag kayong mga balisat tungkol sa inyong pamumuhay. Kung ano bagay inyong kakanin, kahit sa inyong katawan, kung ano inyong daramitin. Masdan ninyo mga ibon sa langit na hindi sila naghahasik ni nagsisigapas man, ni nagtitipon man sa mga bangan, at sila pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba lalo ng kahigitan ninyo kaysa kanila? Tukol sa pananamit, wariin ninyo mga lirio sa parang, kung paano nagsisilak hindi nagpapagal, unang nagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Solomon man, sa buong kalwalhatian niya, hindi nakapagayak ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng mga ganitong damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay ginagatong sa kalan, gaano pa kaya kayo na hindi niya pararamtan, o kayo mga kukuntiang pananampalataya? Kaya nga huwag kayo magsipagsabi, ano ba ang aming kakanin, o anong aming daramitin, o anong aming iinimin. At huwag man lamang kayo mapag-alilangang pag-iisip, sapagkat ang lahat ng mga bagay nito sa pinaghahanap ng mga hintil sa sanglibutan. Yamang talastos na ng inyong Ama, na pawang kinakailangan ninyong mga bagay nito. Ngayon may hanapin ninyo ang kanyang kaharian at kanyang katwiran, at pawang idaragdag sa inyo lahat ng mga bagay nito. Huwag ninyo ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anaman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama ang mga bagay na kanyang ginagawa, ay ang mga ito naman ang ginagawa ng anak sa gayon din paraan. Sapagkat sinisinta ng Ama ang anak, at sa kanya pinakikita ang lahat ng mga bagay
na kanyang ginagawa at lalong dakilang mga gawa kay sarito sa kanila kanyang pakikita upang kayo ay magsipanggilalas. Sapagkat kung paano binabangon ng ama ang mga patay at sila'y binubuhay, ay gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Sapagkat ang ama hindi humahatol kanino man tao, kundi pinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol, upang papurihan ng lahat ang anak na gaya rin naman ang kanilang pagpapapuri sa ama. Ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa ama na sa kanya nagsugo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol kundi limipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay, sapagkat kung paanong amay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili at ibinigay niya sa kanya ang kapamalang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating na ang oras na ang lahat ng mga salibingan ay makarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa na mabuti sa pagkabuhay na mag-uli at sa buhay, at magsisilabas ang mga nagsigawa na mag-uli sa pagkabuhay na maghatol. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili, humahatol ako ayon sa aking narinig, at ang paghatol ko'y matuwid sapagkat hindi ko pinaghanap ang aking sariling kalooban. Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko hindi katotohanan. Iba nagpapatotoo sa akin talastas ko na patotoo sinasaksi niya sa akin sa inyo'y totoo. Kayo'y nagsugo kay Juan at siya nagpatotoo sa katotohanan. Dadapat ang patotoo hindi mula sa mga tao. Dahil may sinasabi ko sa inyo mga bagay nito upang kayo mga ligtas. Siya ang laman nagniningas at lumiliwanag at inibig niya magkatawa sa mandali sa kanyang liwanag. Dadapat ang aking patotoo lalong dakila kaysa kay Juan, sapagkat ang mga gawa binigay sa akin ng aking ama upang ganapin ang limang gawa siya nagpapatotoo ko sa akin. At ang amang nagsugo sa akin siya nagpapatotoo sa akin. Kailanman ay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo, at kayo walang salita na natili sa inyong puso sapagkat hindi kayo nagsisampalataya sa kanyang sinugo. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito nagpapatotoo sa akin at ayaw ninyo magsilapit sa akin upang magkaroon kayo ng buhay. Hindi ako tumatanggap ng kalwalatian mula sa mga tao, na dapat napagkikilala ko kayo na kayo walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. Naparito ako sa pangalan ng aking ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumaparito sa kanyang sariling pangalan sa inyong tinatanggap, ay paano ba kayo makapananampalataya kayo nagtatanggapan sa isa't isa ng kalwalatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kalwalatian ng gagaling sa tanging Diyos? Huwag ninyong isipin ako sa inyo magsusumbong sa ama. May isang magsusumbong sa inyo sa makatibagay si Moses, yung pinaglagakan ninyo ng inyong pag-asa. Sapagkat kung kayo nagsisampalataya kay Moses ay magsisampalataya kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin siya'y sumulat. Ngunit hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat ay paano magsisampalataya kayo sa aking mga sarili ko sa inyo. Pumapasok sa dipintuan ng kulungan ng mga tupa kung di bakit sa bandaan ng ganito sa magnanakaw. Dapat ang pumapasok sa pintuan ng pagkakit ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto, dinirinig ng mga tupa kanyang tinig at tinatawag ng kanyang sarili mga tupa sa pangalan at sila inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya lahat mga sarili kayo, pinangungunahan na sila. Sa kanya magsisunod ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. At siya iba hindi sila magsisunod kundi magsisipaka sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat na nangauna sa akin nagsiparito ang ganit kabisan ng pagnanakaw. Dan dapat hindi sila dininig ng mga tupa. Ako ang pintuan. Kung sino man tayo ibig pumasok sa akin siya maliligtas at papasok at lalabas. At makasusumpong siya ng pastulan. Hindi pa maparito magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumaksa. Ako'y naparito pang sila magkaroon ng buhay at magkaroon sila ng kasaganaan nito. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay na mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapapat hindi ang pastor na hindi ang may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang mga lubot, inaagaw sila ng lubot, pinangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya upan at hindi pinagmamalasakit ng mga tupa. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin nakikilala ko gaya ng pagkakakilala sa akin ng ama at sa may pagkakakilala ko. At binibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Meron ako ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din naman dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon sila ng isang pastor. Dahil dito sinisinta ako ng ama sapagkat binibigay ko ang aking buhay upang kunin ko muli. Sino man hindi nag-alis sa akin ito kung di ko sa akong binibigay? May kapangyarihan ako magbigay nito at may kapangyarihan ako kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking ama. Sinabi nila,
Ipaliwanag mo nga sa amin kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo sa amin maliwanag. Sumagot ang Panginoon sa sinabi ko sa inyo, hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, dapat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Inirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila ang aking kilala ko, sila binibigyan ko naman hanggang buhay at kailanman ay hindi sila malilipol at aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ito, lalong dakila kay sa lahat, at hindi sila maagaw ni naman sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay isa. Sisiw po ang mga eskriba at mga parasiyo sa mga luklukan ni Moses. Lahat nga ng mga bagay na sa kanila inyong pag-utos ay gawin at ganapin. Na dapat huwag kayo magsigawa alinsunod sa kanilang mga gawa sapagkat kanilang sinasabit hindi ginagawa. O sila nagbibigkis na mabibigat na bagay na pasan na mahihirap dalhin at kanilang pinapasan sa mga balikat ng mga tao. Na dapat tayo man lamang kilusin ang kanilang mga daliri. Ginagawa nila ang kanilang mga gawa upang sila'y makakita ng mga tao. Sila nagpapalapad ng mga plektre at nagpapalapad ng laylayan ng kanilang mga damit at iniibig nila mga pangulong dako sa pigingan at ang mga pangulong luklukan sa mga sinagoga at ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan at tawagin ng mga taong rabi. Na dapat kayo wag patatawag na rabi sapagkat isa lamang ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag kayo patatawag na Panginoon sapagkat isa lamang ang inyong Panginoon sa makatibagay ang Kristo. At huwag ninyo tatawagin inyong Ama ang sino man tao sa lupa. Father, wag. Sapagkat isa lamang inyong Ama sa makatibagay siya na nasa langit. Na dapat ang pinakadakila sa inyo magiging lingkod ninyo. At sino man nagmamataas ay mabababa. At sino man nagpapakababa ay mapatataas. Sabanin ninyo mga taga-akay na bulag. Sapagkat inalis ninyo ang susi ng karnungan. Kayo ay hindi na nagsipasok. At ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong baya makapasok. Sabanin ninyo mga eskriba at mga parasyo mga mapagpaimbabaw. Sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghahanap ng isa ninyong makakampi. At kung siya magkagayon ay ginagawa ninyo siya makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Sabanin ninyo mga eskriba at mga parasyo mga mapagpaimbabaw. Sapagkat sinasabi ninyong sarili, kung panumpanin naman ang templo ay walang anuman. Dapat kung panumpanin naman ang ginto ng templo ay nakakautang siya. Kayong mga taga-akin na bulag sapagkat talimbagaan lalong dakila ang templo, ang ginto na bumabanal sa ginto. Kahit yung ang nanunumpa sa pamagitan ng dambana ay pinanunumpa ito at lahat ng mga bagay nasa ibabaw nito. At ang nanunumpa sa pamagitan ng templo ay pinanunumpa ito at yahong tumataas sa loob nito. At ang nanunumpa sa pamagitan ng langit ay pinanunumpa ang luklukan ng Diyos at yahong nakalukluk doon. Sabanin niyo mga eskriba at mga parasyo mga mapagpaibabaw sapagkat nagbibigay kayo ng siyakapo ng yerbaben at ng anis at ng kumino at inyong pinababayan di ginagawa ang lalong mahalagang bagay na dilit iba't ang kautusan at ang katarungan at ang pagkabag. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at pagpabayaan di gawin yung mga iba. Sabanin niyo mga eskriba at mga parasyo mga mapagpaibabaw sapagkat inyong sinasala ang lamok at inyong nilulunok ang kamilyo. Sabanin niyo mga parasyo mga mapagpaibabaw sapagkat inyong nililinis ang labas ng sarap pinggang inyong iniinuman, dapat sa loob ay puno sila ng palulupig at katakawan. Ikaw bulag na parasyo, linisin mo muna ang loob upang luminis pati na labas. Sabanin niyo mga eskriba at mga parasyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libing ang pinaputi na may anyong maganda sa labas. Dapat sa loob ay puno sila ng mga butot, mga patay na tao, lahat ng mga karumalduman. Gayon din naman kayo sa labas na nagaanyong matuwid sa paningin ng mga tao. Dapat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng mga katampalasanan. Sabanin niyo mga eskriba at mga parasyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong tinatayong libingan ng mga propeta at inyong giniyakan ang libingan ng mga matuwid at sinasabi ng inyong sarili, kung kami sana nangabubuhay ng kaarawan ng aming mga magulang, hindi kami nakaramay nila sa dugo ng mga propeta. Kaya't kayo nagpapatutok nagsisisang ayon sa mga gawa ng inyong mga magulang. Sapagkat ang mga ito rin nagsipatay sa mga propeta at ngayon ay tinatayo ninyo kanilang mga libingan. Punuin nga ninyo takalan ng inyong mga magulang, kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong. Ay paanong makakawawala kayo sa katulan ng impyerno? Kaya't narito sinusugo ko sa inyo mga propeta at mga pantas na lalaki at mga eskriba. At ang iba sa kanila inyong papatayin at babatuhin at pag-uusigin sa bayan-bayan upang mabubuan lahat ng dugo buhat sa dugo na matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na pinatay ninyo sa pagitan ng dambana at sintaryo. Oo, lahat ng mga bagay ay hihingin sa lahing ito. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay at bumabato sa mga sinugo sa kanya, ay makailang inibig kong tinipon ng iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Narito't iniwan ang bahay mo